Tingnan niya naman, Kim. Sigaw ni Lenny habang nakatingin siya sa maliit at malambot na sundalo ng asawa. Nakabuntong hininga na lang si Kim at nahiga sa kama sa tabi ni Lenny. I'm sorry, honey. Tumatanda na kasi ako. Wala na akong magagawa pa. Tumagilid na ito ng higa patalikod sa misis niya. Pwede naman natin i-try ulit bukas. Pahabol ka na sabi nito. Tinitigan lang siya ng matalim si Lenny habang nakahalukit-kit ang mga braso nito sa ilalim ng kanyang naglalakihang puno. Maya-maya lang ay narinig na niya ang pagkilik ni Kim at tulog na kaagad ito. Tumayo si Lenny na wala pa ring saklot at tungo siya sa bathroom na nakakonekta sa bedroom nilang mag-asawa. Pagkapasok kasi narado niya ang pintuan at binuksan ang ilaw. Ano kayang problema niya? Sabi ni Lenny habang tinititigan ng sarili sa salamin. Napakagandang babae si Lenny. 42 pa lang ang edad nito. Ang buhok na mahaba ay kinulayan niya ng light brown. Kaputi ang balat na parang labanos. Maganda ang mukha, matangos ang ilong at makipot ang kanyang mga labi. Mas matangkad din siya sa karamihan ng mga babae. At regular din siya mag-exercise sa gym, kaya slim ang kanyang katawan. Mahaba ang kanyang mga hita at makinis na parang model. Medyo malaki lang ang pang-upo niya pero nasa tamang takat pa rin ito. At meron pang dimples ang magkabilang pisngi. Pero ang pinakapansin-pansin kay Lenny ay ang kanyang mga nagtataasang kayamanan sa harapan. Umaalog-alog ang mga ito habang hinahaplos ni Lenny sa harap ng salamin. Ang mga daliri niya ay lumulubog na dahil sa kalambutan nito. Napakagatlabi na lang si Lenny dahil sa pagkabigo. Masama ang loob niya sa asawa niya. Meron din akong pangangailangan. Kailangan laging galit at matigas si Sargento. Hindi ko na kailangan pang maghintay na may mangyari pa. Napabuntong hininga ulit si Lenny at bumalik na sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang malaki niyang laruan at DVD disc mula sa drawer sa tabi ng kama. Lingid sa kaalaman ni Lenny ay nasa labas ng pintuan ng kwarto nila ang anak nilang si McCoy. Nakikinig ito sa may pintuan at may ngiti sa mukha. Alam niya ang problema ng mga magulang niya. Madaming beses nang ginawa ni McCoy ang makinig sa labas ng kwarto ng mga magulang habang ang mga ito ay nagtutsurbahan. Ini-imagine niya ang itsura ng kanyang mama habang nakahiga ito at kinotsurba niya at sinisimsim ang dambuhalang nasa harapan. Ngunit madalas na naririnig ni McCoy na hindi nagagawa ng papa niya ang tungkulin ito sa kama, kaya naiiwan na lang sa ere ang kanyang ina. Pinag-iisipang mabuti ni McCoy kung ano ang magagawa niya sa impormasyong ito, pero wala pa siyang mabuo na plano. Ngunit ng mga nakaraang linggo, natulungan siya ni Lenny na makagawa ng mga tamang hakbang. Isang hating gabi, ay nagising siya at bumaba para kumuha ng maiinom. Nagulat siya nang makitang ina na walang ni isang saplot sa katawan. Nasa sala ito at nanonood ng TV. Magandang labanan ng lalaki at babae iyon. Parang tulala ito na medyo hinihingal pa. Mabuti na lang at hindi siya nito napansin sa pagbaba niya ng hagdanan. Nakaharap ito sa TV habang medyo nakahiga sa sofa. Ang mga makikinis na hita nito ay magkahiwalay na at nakaturo ang mga paa sa kisame. May hawak itong malaking laruan na pinapaabante at pinapaatras sa kanyang lagusan. Medyo gumagawa iyon ng tunog dahil siguro sa basa na ang dinadaanan ng laruan nito.
Ang rapsa. Gusto ko ng ganito. Kahit sino, pwede. Sa bawat ulos na ginagawa ng laruan niya, ay nag-aalugan ang mga malalaking puno nito sa harapan. Nagtago si Makoy sa dilim at pinanood ang mama niya. Ang tigasing sundalo nito ay mabilis na nagliyab habang pinapakinggan niya ang mga pag-ungol ni Lenny. Kitang-kita ni Makoy na basang-basa na ang laruan ng mama nito dahil sa ilaw na nanggagaling sa TV. Hindi na rin siya nakatiis pa at inilabas na niya ang 9 pulgadang matigas na sundalo mula sa kanyang salawal at sinabayan na niya ang pagsasariling sikap ang ina. Ilang minuto ding pinapanood ni Makoy si Lenny hanggang sa magbuga na ito. Mukhang mahina lang ang pagpaparaos ni Lenny dahil nanginig ang katawan at naglabas lamang ng napakahinang ungol. Habol hininga nitong ibinaba ang mga paa sa sahig at dahan-dahan naman umalis si Makoy papunta sa kanyang kwarto. Sinara niya ng marahan ang kanyang pinto at nahiga na siya sa kama. Pagkatapos ng gabing iyon, hinintay ni Makoy na mabitin at mairita ng husto ang mama niya sa kanyang papa bago niya simulan ng bagong plano nito. Makalipas ng 2 linggo, ay naramdaman niyang pwede nang simulan ang kanyang balak. Narinig ni Makoy ang mama niya na binuksan ang drawer nito sa tabi ng kama. Kaya alam niya kung ano ang kukunin nito doon. Nagpunta na siya sa kanyang kwarto at pinatay ang ilaw at isinara niya ang pinto. Ilang minuto lang ang nakalipas ay sinilip ni Makoy mula sa ilalim ng pintuan ang kanyang ina. Tumayo ito sa harapan ng kwarto na parang nakikinig. At saka siya nagpatuloy na bumaba ng hagdanan. Narinig ni Makoy ang pagkabog ng dibdib niya dahil sa matinding pananabik. Naghintay si Lenny ng 5 minuto bago siya tumayo. Kinuha ang paborito niyang pinapanood at saka niya binuksan ang pinto. Tahimik lang ito na bumaba ng hagdan. Pagdating niya sa ibaba, ay nakabukas na ang TV at maririnig na ang mahihinang ungol mula dito. Napangiti si Makoy at hinubad na niya ang salawal. Ang galit niyang sundalo ay nakaturo na sa kisame at saka siya dahan-dahang pumunta sa sala. Ang nakita niya dito ay halos magpatulo ng laway ng binata. Ang sapin na robe ni Lenny ay nakapatong sa gilid ng sopa at nakatayo ang babae sa harap ng TV. Naiilawan ang kahubaran nito. Ang kaliwang kamay ay nakapatong sa mesa para sa suporta at ang kanang kamay ay nasa ilalim nito. Pinapabalik-balik niya ang hawak na laruan sa kanyang lungga at panay na ang alog ng maumbok na pangupo nito. Kada ulos ng laruan sa lagusan ng ginang ay panay na rin ang ungol nito habang sinasabayan ang pinapanood. Napalunok ng laway si Makoy dahil sa napakagandang tanawin na kanyang nasisilayan. Ito na ang pinakamagandang bagay na nakita ng binata sa buong buhay niya. Sinigurado niyang makakabisado niya sa isip ang nakikita niya ngayon kung sakaling pumalpak ang plano niyang gawin. Hinawakan ng kanang kamay niya si Sargento at marahan itong nilaro. Lalapitan ko na si Mama. Bahala na kung ano ang mangyari. Napalunok ulit ang binata habang papalapit na siya sa kanyang mama. Ma, sabi ni Makoy na kunwari ay nagulat. Pagtayo niya sa tabi ng ina, ang matigas na sandalyo nito ay kikibot-kibot na. Napasinghap si Lenny sa gulat at biglang napatayo. Hinila pa nito ang laruan na hawak mula sa kanyang lagusan na nagpatulo ng masaganang likido sa kanilang sahig. Tinakpan niya ang isang kamay ang lungga at ang isang braso naman ay ang mga nagtataasang puno nito
habang nakalawit ang laruan nito sa isang kamay. Masyadong malaki ang kanyang mga puno, kaya kitang-kita pa rin ang malarosas nitong ubas. Makoy, anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa anak. Napunta ang tingin ng ina sa kaibigang sundalo ng anak at muling napasinghap ito sa nakita. Bumaba ako dito para gawin din yung ginagawa mo, ma. Ah, kaya pala. Sabi ni Lenny habang kagat-kagat ang labi at nakatitig pa rin sa sundalo ng anak. Sige ma, babalik na lang ako sa kwarto ko. Wag! Pilit na inalis ni Lenny ang kanyang tingin sa sundalo ni Makoy. Ako na lang ang aalis. Huminto si Makoy sa paglakad at humarap sa ina. Ikaw ang nauna dito, ma. Tumigil ito at nag-isip. Paano kung sabay na lang tayo manood na? Ano? Kasi ma, parehas naman tayong nandito para sa isang bagay lang. Huwag na natin itago pa ito. Sabi ni Makoy na nagtungo sa sopa at naupo na. Hinawakan ng sundalo at nilaro-laro ito ng dahan-dahan habang nakatingin sa kanyang ina. Siguro nga, huwag na natin itago pa. Naupo na rin siya sa sopa pero may distansya mula sa anak. Nakasara ang mga hita nito at nakatakip ang mga kamay sa mga puno. Napangiti naman ang binata nang maupo ang kanyang mama sa sopa. Nagsimula na siyang maglaro ng tunay habang nanonood. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klase ng excitement at mukhang gumana naman ang plano niya. OMG, laki. Sa isip ni Lenny habang sinusulyapan ang paglalaro ng anak. Ano kayang pakiramdam niya sa loob ko? Nilagay ni Lenny ang kanang kamay niya sa kanyang lagusan at nagsimula na rin siyang maglaro. Mga ilang minuto din pinanood ng mag-ina ang nagtutsurbahan sa TV habang sila ay parehong busy sa pinaggagawa. Dahan-dahan ay umuusog palapit si Makoy sa gitna ng sopa malapit sa ina. Ganon din naman ang ginawa ni Lenny. Lumapit na rin ito sa anak. Panay na ang ungol ng dalawa at nagkadikit na ang mga hita nila. Kamihingal na ang mag-ina. Ang lumantad na ang kasunod na eksena sa TV. Isang babae na may malaking hinaharap at panghupo ang nagsasayaw sa harapan ng isang lalaking maskulado na nakaupo sa silya. Wow, gusto ko rin ng ma. Sabi ni Makoy habang nilalaro pa rin si Sargento sa isang kamay. At ang isang kamay ay humahaplos sa makinis na hita ng babae. Napapakagat labi si Lenny habang pinagmamasdan si Sargento. Ang paghaplos ng anak niya sa kanyang hita ang nagpasinghap sa babae. Napalingon naman si Makoy sa kanyang nagliliyab na ina nang marinig ang pagsinghap nito. Napatingin siya sa mga nagtataasang langit nito at napalunok ng sarili niyang laway. Pwede mo ba akong bigyan ng dance, mama? Tanong ni Makoy habang marahang tinitiga ang hita nito. Hindi ko dapat gawin yun, anak. Sige na, ma, please. Sabi niya habang pinapanood na umaalog-alog ang mga naglalakihang puno ng ina. Hindi ko naman sasabihin kay Papa. Sige na nga, pero sandali lang ha. Sabi niya bago ito tumayo. Pandilat ang mga mata ni Makoy habang pinapanood niya ang mama niyang tumayo at nag-aalugan ang mga dambuhalang puno nito. Ang mga magagandang hita nito ay parang isang dancer at kikembot-kembot pa habang naglalakad papunta sa anak. At tumayo siya sa harapan nito. Pinaghiwalay naman ni Makoy ang hita nito para bigyan ng espasyo ang kanyang mama sa harapan niya. Nanginginig
nakatalikod siya sa anak at inilagay ang mga kamay nito sa mga hita ng binata. Nilingon niya ang anak. Medyo ibinaba ang pangupo sa kandungan ni Makoy. Inipit ni Lenny ang maumbok na pisngi ng pangupo niya at napasinghap ng malakas nang maramdaman niya ang galit na sundalo ng anak. Napapanganga na si Lenny habang dahan-dahan niyang ikinikiskis ang pangupo sa galit na sundalo ni Makoy. "Oh yes, Mama," sabi ni Makoy habang hinahawakan na ang katawan ng ina at tinutulungan itong ikiskis ang sundalo sa pangupo nito. Kita niya ang gilid ng mga malalaking puno nito habang nakatalikod ang ina sa kanya. Nagsimula nang humingal dahil sa sobrang pananabik si Lenny. Bumilis na ang pagkiskis ng pangupo niya sa galit na sundalo ng anak. "Naku po, ano ba itong ginagawa ko? Hindi maiwasang maghiwalay ang mga pisngi ng pangupo, kaya pumasok dito ang kahabaan ni Makoy." "Grabe, Makoy." Lalo naman nagliyab si Lenny dahil dito at walang sabi-sabi na dinukot nito si Sargento. Binaba naman ng binata ang bugnit niya sa sopa habang hinihila palapit ang ina sa galit na sundalo nito. Kumikiskis na ang kahabaan niya sa basang lagusan ng ina at saka ito ibinalik sa bandang pangupo muli. Alam niyang malapit nang bumigay ang mama niya kaya ayaw niyang bumalik ang katinuan nito. Sasamantalahin niya habang lasing pa ito sa nagdadarang na apoy at unti-unti niyang inangat ang ina habang binababa ang sarili upang magsalubong na si Sargento at si Commander. "Makoy, tama na. Tigilan na natin to, anak." Ulong ni Lenny habang hawak-hawak pa rin niya ang sundalo ng binata at panay na rin ang kiskis sa likod nito ng anak. Ramdam na niya sa kanyang mga daliri ang pinaghalong likido nilang dalawa. Hindi pinansin ni Makoy ang sinasabi ng ina. Ilang sandali lang ay naramdaman na ng binata ang hinihintay niya nang madikit ang mga labi ng bukana ng ina sa ulo ni Junjun. Mabilis niyang sinapo ang katawan nito at inilayo sandali para siya ay makabelo. Umulos pa itaas si Makoy at saktong-sakto itong pumasok sa lagusan ng ina. "Mama," ungol ni Makoy nang maramdaman ang paghigpit ng lungga ng kanyang mama sa sundalo nito. Nanlaki ang mga mata ni Lenny nang maramdamang pumasok na si Sargento. Ang mga kuko niya ay bumaon sa mga hita ng anak habang ang lagusan niya ay kusang sumasakal na sa kahabaan ng anak. Napaliyad siya at nag-aalugan ang mga puno nito sa harapan. Napapahiyaw na si Lenny dahil sa sensasyong nararamdaman. Nanatiling mahigpit ang kapit ng binata sa kanyang ina habang unti-unting lumalalim si Sargento at saka buong lakas na isinalya ang kabuuan niya sa lagusan ng kanyang mama. Pinanood niya kung paano umarko ang likod ng ina. Ang mahabang buhok nito ay nasa likuran. Napadila siya ng labi habang nakatingin sa pagkakadugtong nila ng ina. Pinasok na ng binata ang lahat sa lagusan ni Lenny. "Shit, Mama, ang rap ka," sabi ng binata habang sinutsurba na ito ng wagas. Halos hindi na magkamayaw sa kakasigaw si Lenny. Nakalawit na rin ang dila ng ina at tumutulo pa ang laway nito dahil sa sobrang rapsa na pagtsurba ng anak. Ang kamay ni Lenny ay mahigpit ang kapit sa mga hita ng anak habang panay naman ang pagbarurot ni Makoy sa kanya. Napangiti naman si Makoy nang marinig ang pagsigaw ng ina ay sarap sa na bawal na tsurbahan. Ramdam niya sa kanyang mga kamay na pinagpapawisan na ng husto ang kanyang mama. Iniangat niya ang mga kamay para maabot ang dalawang puno ng ina at saka hinaplo-haplos ito. Lumulubog ang mga daliri niya sa kalambutan ng mga iyon at parang hayop naman kung
nakahiga ang tono nito. Ginagawa na niya ngayon ang matagal niyang pantasya. Ang matyorba ang sarili niyang ina. Nagsimula na rin siyang pawisan sa matinding pagtyorba at pananabik. Ma, nangangawit ng mga hita ko. Sandali lang. Napabuga ng hangin sa bibig si Lenny dahil pagod na rin siya. Napatingin siya sa kanyang magandang katawan na puno na rin ng pawis at nangingintab na. Ang mga kamay niya ay mahigpit pa rin ang hawak sa mga hita ng anak. Habang sinasakal pa rin ng lungga niya, ang galit na si Sargento. Oh my gosh, itigil na natin ito. Simula nang hilain ni Lenny ang lungga niya hanggang sa tuluyan na itong nakawala na may kasama pa itong tunog. Nanginginig ang kanyang mga tuhod kaya napaalalay ang kanyang kanang kamay sa sopa. Kitang-kita ni McCoy ang napakagandang bukirin ng ina. Sandali lang naman, ma. Sabi ng binata. Hindi siya makakapayag na matapos na lang ng ganito ang gabi. Hinawakan niya ang ina nito at iniikot. Pinahiga niya ito sa sopa at pinanood niya kung paano mag-umpugan ang malalaking mga puno nito sa itaas. Mabilis niyang pinesto ang isang hita sa tagiliran nito at sinampahan sa tiyan ng ina. Makoy, kailangan na natin itigil ito, please. Pagsusumamo ng ina, hinawakan niya ang mga hita ng anak para maitulak ito. Pero parang wala siyang lakas dahil sa matinding laban na natanggap niya kanina. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganito, ma. Sabi niya habang hawak si Sargento. Inilagay niya ito sa gitna ng puno ng ina. Ipitin mo ng mga pakwan mo ito, ma. Napakagatlabi na lang si Lenny at napatingin sa hagdanan na papunta sa natutulog na asawa. Bago bumalik ang tingin sa galit na sundalo na nasa kanyang harapan. Okay, sabi niya na nag-aalangan. Naisip ni Lenny na mas mainam nang tsorbahin ang anak ang kanyang puno kaysa pumasok muli si Sargento sa kanyang lungga. Napasinghap si McCoy sa pagkakaipit ni Sargento sa gitna ng dibdib ng mahal niyang ina. Napapaungol na lang si Lenny dahil para siyang walang magawa kay Sargento na naglalaro ngayon sa ibabaw ng kanyang dibdib. Kinagat na lang niya ang kanyang mga labi dahil sa sobrang paghanga sa makisig na anak. Nakakagigil sa laki. Naisip niya habang walang tigil pa rin ang paggalaw ni McCoy sa kanyang dibdib. Hinawakan ni McCoy ang isang kamay sa ulo ng sopa para makabalanse, habang ang isang kamay ay nilagay niya sa kanyang likuran at sinapo ang lungga ng ina habang patuloy ang pagturba sa mga puno nito. Napaungol muli si Lenny at naramdaman niya ang tatlong daliri ng anak sa kanyang lungga. Napaliyad tuloy siya dahil dito at nakawala sa pagkakakulong si Sargento mula sa gitna ng puno ng ina. Pero mabilis na ibinalik ni McCoy at ipinagpatuloy ang pagturba dito at pagkalikot sa lungga ng ina. Basang-basa ng lagusan mo, ma. Naririnig niya ang pagtunog nito dahil sa pagkalikot ng mga daliri niya. Malalim ng paghinga ni Lenny habang sinasabayan niya ng pagkanyod ang kamay ng anak sa lungga nito. Nakaliyad na siya at nakapikit. Ninanamnam ang rapsa na dulot ng anak. Gusto kong magpabuga, anak. Hinitian ni McCoy ang mama niya at hinila si Sargento mula sa gitna ng puno nito at pinarin ang mga daliri niya sa loob ng lungga ng ina. Saka siya tumayo sa tabi ng sopa. Patatapusin kita, mama. Umarap ka muna sandali sa bintana at ibibigay ko sa iyong hinahanap mo. Humihingal pa rin si Lenny nang tumayo ito at humarap sa bintana sa likod ng sopa. Ang hininga niya ay bumabakat na sa salamin. Napalingon siya nang maramdaman niya binubulat-lat ng kanyang anak
mukha nito sa pangupo ng ina at pinasadahan ang mahabang gitna ng lagusan. Nanginginig na si Lenny dahil sa ginagawa ng anak. Ramdam niyang malapit na siya sa suktulan. Kaso, biglang itinigil ni McCoy ang ginagawa. Kaya naudlot ang paglabas ng likido nito. Pinanood niyang tumayo ito at itinutok si Sargento sa bukana ng kuweba niya. Naramdaman ni Lenny ang malaking ulo ni Junjun na unti-unting pumapasok sa madilim na lagusan. Napatirik ang mga mata ng ina sa sobrang rapsa. Nasapo ni McCoy na magkabilang kamay ang maumbok na pangupo ng kanyang ina at dahan-dahan isinilid ang kanyang kahabaan. Hanggang sa wakas ay buong-buo na nasa loob ang sundalo nito. Nakapikit ng maigi ang mga mata ni Lenny at kagat-labi itong tinatanggap ang matinding pagbarurot ng kanyang anak. Pinipiga-piga naman ni McCoy ang maumbok na pangupo ng mama niya habang pabilis na ng pabilis ang pagkanyod nito. Itinaas ni Lenny ang kanyang mga kamay at inilapit ito sa bintana. Merong dumaan na kotse sa labas na nakabukas ang headlight at panandalian silang nailawan nito. Pero wala nang pakialam ang ina dahil ang importante lang sa kanya ay yung sundalo na walang sawang dumadaan sa kanyang lagusan. Napaungol ng malalim si Lenny dahil naramdaman niyang bubuga na siya. Sinampan ni McCoy ang kaliwang paa sa sopa at ang kanan naman ay nasa sahig. Tinignan niya ang mga ugat ni Sargento na ngayon ay basang-basa at makintab na dahil sa pinaghalong likido nila habang nag-uurong-sulong siya sa loob ng lagusan ng kanyang mama. Ma, malapit na ako. Sabi ng binata nang maramdaman niya ang namumuong rapsa sa kanyang puson. Napadilat ang mga mata ni Lenny at nilingon ang matisig na anak. Huwag sa loob ha, ibuhos mo sa mga puno ko. Hindi siya pinansin ng anak at pinagpatuloy ang pagkanyod nito. Hindi alam ni McCoy kung magkakaroon pa ulit siya ng ganitong pagkakataon. Gusto niyang punuin ang lungga ng ina. Gusto niyang makita itong dumadaloy palabas mula sa lagusan nito. Parating na ako, anak. Sigaw ng ina. Tumigil na ito sa pagsalubong ng kanyod ng anak. Ang mukha nito ay nakalapat na lang sa bintana habang nakahawak ang mga kamay sa ulo ng sopa. Nanginginig pa ang buong katawan ng ina sa tindi ng pagbulwak ng likido nito. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita kung paano magpabuga ang ina sa harapan niya. Kaya hindi na rin siya nakatiis pa. Ako naman ngayon, ma. Tanggapin mo po ito. Ilang ulos lang ay sumabog na ang masaganang likido ng anak sa loob ng lagusan ng ina. OMG! Sigaw ni Lenny. Namuti ang kanyang paningin at panandali ang napigil ang paghinga niya dahil sa tindi ng sensasyon. Namaluktot ang mga daliri niya sa mga paa nang maramdaman niya ang pag-agos ng mainit na likido. Ang lupit mo, ma. Hinila ni McCoy si Sargento mula sa loob. Nanapiling nakaluhod pa rin sa sopa at nakaharap sa salamin si Lenny. Nakita ni McCoy na medyo galit pa rin ang sundalo nito. Kaya nilaro niya ito ng ilang segundo. Hanggang sa nagalit na naman ng gusto, kaya tumayo siya at lumapit sa ina. Halika dito, paupo ka. Pinaupo ni McCoy ang ina niya sa sopa at tumayo siya sa harapan nito. Nagulat ang mukha ni Lenny nang makitang galit na naman si Sargento. Pagkatapos ng maraming likido ng pinakawalan nito sa loob, ay hindi man lang nanlambot ito. Napadila ng kanyang mga labi si Lenny at lubos ang paghanga ng ina sa kakayahan ng anak. Isang tunay na lalaki si McCoy. Laruin mo si Sargento, ma. Napatango naman si Lenny sa anak at hinawakan na
malupit na sundalo. Sa kanya ito nilaro. Pinagtan ni Lenny si Junjun at walang sawang pinaglaruan. Napahawak naman ang kanang kamay ni Makoy sa ulo ng ina. Alam na ni Lenny kung ano ang gusto ng anak kaya pinanggigilan niya iyon. Lumalabas na ang laway ni Lenny sa bibig. Tumutulo na rin ang sipon at nagluluha na ang mga mata. Ma, yes, ganyan nga. Ungol ni Makoy at es na ang pakiramdam niya. Gusto ko itong gawin araw-araw. Sabi ni Lenny sa isip. Malapit na ako, ma. Gusto mo ba ito? Tanong ni Makoy sa ina. Napatingin si Lenny sa mga mata ng anak at tumango ito habang wala pa ring tigil sa paglalaro niya kay Junjun. Sige, ma. Hinila ni Makoy si Sargento mula sa bibig ng babae na naglikha ng tunog. Nilaro ng binatang sundalo sa harap ng ina. Pagkatapos ay biglang bumuga ito. Na nilunok ni Lenny ang mga iyon at nilimod pa ang nasa ibabang labi nito. Wow, ang lupit mo talaga, ma. Pagmula sa gabing ito ay church-surbayin na kita araw-araw at gabi-gabi. Hindi ka na magpapachorba kay Papa, ha? Akin ka na lang. Naiintindihan mo ba, ma? Sabi ni Makoy na pabulong. Napatingin si Lenny sa mga mata ng anak. Yes, anak. Kayo na lang si Mama.